Okay naman. Ano yung congratulation natin? 축하합니다. 축하합니다. Hindi siya 축하합니다. 축하합니다. Yan po siya. So try yung ikwan yun, sulatan yun. 축하합니다 siya. Hindi siya 축하합니다. 축하합니다. Kasi yung kwan natin, pag nasa baba yung G natin, nasa pronunciation rules po natin yan. Pag nasa baba yung G, tapos nasa taas po yung H natin, ang nangyari dyan, nagiging aspirated consonant po yung nasa baba. Nagiging ano? Naging K po siya. 축하합니다. 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 Ganyan po siya. So, 축하합니다 po siya. Hindi siya 축하합니다. Sir Patrick, ano po yung thank you for the meal natin? 잘 먹겠습니다. Diyan mo, kesumida. Yes. Double K na po siya. Basta nag-meet yung dalawang K o yung G, naging double K na po yan. So, pakibasa ulit, sir. 잘 먹겠습니다. Yan, diyan mo, kesumida. Thank you for the meal before eating yan. Sa Japan, meron din ganyan. Ano yung alam niyong kwan? Sino manonood ng anime dito? Itadakimasu. Alam niyo yun? Ayan. Kapag kakain sila, may sinasabi silang itadakimasu. Tama ba? Itadakimasu. Ang ibig sabihin nun sa thank you for the meal. Itadakimasu ba? Sinong may alam dito? Tama yan, itadakimasu. Kakain sila. Sir Daryl, ano po yung pag na-enjoy mo naman yung meal, or natapos mo ng kainin yung pagkain, ano sasabihin natin? Tama. jalmogo, isang G lang po yun. jalmogo sumnida. Yan. Bago ka kakain, sasabihin mo, jalmokke sumnida. Pag natapos ka ng kumain, jalmogo sumnida. Yan po. 24. Ito naman. Please alert. Saka yung enjoy your food. Si Ma'am Nobeline sa 24 sa 25. Sir Patrick, kayo po sa ito. Lagi natin sinasabi ito sa school kapag natapos na yung pag-aaral natin. Number 29 sa'yo, Sir Patrick. Saka yung 30. Si Sir Daryl naman, 33 saka yung 34. Yung interesting or fun o not fun. Try nyo konting na yung pronunciation ha. Ay, alas 5 pa. Ginagawa ko ata sila dun sa kanal. Saka may malapit sa hospital. Dito meron din sa concert sa Ingbesyo. Natupakan, ano to? Ano bang Tagalog ng natupakan? Hindi naman natupakan, sir. Hindi. Nakuha ng kahoy. Yung ginagano nila, tinatanggal ng belt ko kanina. Tapos yung kahoy na ganyan, nabagsakan ako. Dito, kanina. Pero ayos lang, konti lang naman. Hindi yan sobrang laki. Kaya sabi ko kanina, anak ko, walang kuryente dito. So, basahin na natin. Mabili. Pakibasa po yung enjoy your meal. 많이 드세요. Mani deseo. Mani deseo. 많이 드세요. Yan, tama. 많이 드세요. Mani deseo. Ang ibig sabihin yan, ang magsasabi niyan, karamihan ang nagsasabi niyan pag nasa restaurant kami. Example, nag-serve na sila ng pagkain sa restaurant. Ang sasabihin nung nag-serve sa amin, Mani deseo. So, sasabihin mo naman, jalmokke sumnida. Yan, tama. So, meron pa tayong isa. Pakibasa yung isa, Ma'am Nobel.
맛있게 주세요. 맛있게 주세요. 맛있게. 맛있게 주세요. 맛있게 주세요. Same lang po yun, okay lang po yun. Yung pronunciation mo. 맛있게 주세요. 맛있게 드세요. Ano, kaya 맛있게 드세요. 드세요 kaya 주세요. Same lang po yun. So, ang ibig sabihin nun, enjoy your food. Same lang. Man 드세요, 맛있게 드세요. Kahit na anong sabihin ng nagsaserve dyan sa'yo sa pagkain, okay lang po yun. Sir Patrick, ano yung thank you for your hard work. 수고하셨습니다. Yan. Meron pa isa. Pakibasa rin yung isa. Same silang dalawa. Same silang dalawa. Yung number 30. 수고하세요. Yan. Subuhaseyo. Ang ibig sabihin niyan is thank you for your hard work. Pero yung isa kasi, yung isa is casual form po siya. Yung pangalawa. Subuhaseyo. Ibig sabihin nun, thank you for hard work. So, sinasabi ko sa inyo noon, nung pinaka-course na class natin, after ng klase nyo, sugessoyo. Sinasabi ko sa inyo. Sugessoyo, ibig sabihin, thank you for your hard work. Kasi natapos yung lesson natin. Yan po ang sinasabi pag natapos na po yung lesson o yung trabaho. So, Daryl, yung interesting, number 33. Jemmy Soyo. Tama. Hindi siya Jemmy Isoyo Double S po siya. Jemmy. Yan. Jemmy Soyo. Interesting o kaya fun. Oh, Jemmy Soyo. Ibig sabihin, nag-enjoy ako. Ganyan po siya. Ano ba yung isa, sir, na binabasa ko? Yung hindi naman fun. Ang boring. Boring ang ibig sabihin yan. Jimmy Opsoy. Tama. Jemmy Opsoyo. Boring yan. Yan, ganyan. Yung isa, Jemmy Soyo. Yung isa naman, Jemmy Opsoyo. Pakisulat lang po yung boring dun sa it's not fun o kaya boring. Number 35 sa 36, si Sir Patrick. Yung busy saka yung hindi naman busy. Sir Daryl. Yung it hurts, number 40. Yan, yung isa lang muna. And then si Ma'am Nobeling, yung please come in, saka yung please have a seat. Please come in. Saka please have a seat. Ay, hindi ko na napaka na. Ano yung pinabasa ko sa'yo, sir? Yung busy saka hindi busy, no? Sir Daryl, sa kwan ka na lang, sa 39 sa 40. Ako na yung 37 saka yung 38. Okay na, Sir Daryl? O Sir Patrick, I mean. Yung busy. Paano yung busy? Pag busy ka, ano sasabihin mo? Bagpayo. Jega bagpayo. Jega bagpayo. Yung J is, o kaya Jo nun, bagpayo. Yung Jo, alam natin yan, di ba? Ano ibig sabihin ng Jo, Sir Patrick? Yung nasa pronouns po natin. Ay, tama. Ay. Yung nun sa particle po yan, kahit na kapag mag-analyze tayo, kahit huwag na natin isama yung nun na word, ginagamit lang po yan para maintindihan natin yung word kasi. Pero sa kanan po natin yung discuss siguro sa Lunes. Discuss po natin yung particle yan. Alam ni Ma'am kung yan kung anong particle yan Nag-advance na kayo, Ma'am, di ba? Yung mga particles. Yan. Yung Jonan, Bakpayo. Yan. Sa Korea kasi, kahit na walang Jonan, okay lang. Maintindihan na natin kung sinabi natin na Bagpayo, busy ako. Kahit na walang Jonan o yung I, automatic nagagets na po yung mga Koreano. So, Jonan, Bagpayo, kaya Nega Bagpayo, Jega Bagpayo, I am busy.
Kapag hindi naman busy, Sir Patrick. Ang gayo. Ang gayo. Yan. Hanggayo. Ang gayo. Hindi siya hanggayo, hanggayo. Babasahin mo yung mga H dyan. Kapag wala yung kwan niya, walang consonant bago mag-H. Babasahin mo yung H. So, hanggayo. Hanggayo. Yung tired naman, ako magbabasa. Pag tired ka, pigon heyo. Pigon hayo. Dahil si, pigon haseyo. Ano, tired ka ba? Ano sasabihin mo? Kapag tired ka, kapag nabannog ka, pagod ka. Tama. Pigon heyo. No, Nobelin si. Pigon yes, haseyo. Pigon heyo. Okay lang yung haseyo, okay heyo. Pigon haseyo. Ano sasabihin mo? Anyo or ne? So, sasabihin mo yan, Sir Daryl, kapag tinanong ka, it's either ne o kaya anyo. Kapag sinabi mong tired ka, sasabihin mo muna yung ne, the word. Bago yung pigon heyo. So, naman si pigon heyo. Pigon hayo. Yan, tama. Ganun po siya. Dahil si pigon heyo. Anyo. Ano? Anyo, sabihin mo lang anyo. Ano? Yan, anyo. Ano? Pigon hayo. Sir Patrick, pigon heyo. Ano? Anyo? Anyo? Wow, nakatulog sila ng maayos ha. Yung Sir Daryl, meron pa isa. Hungry. Ang hungry po natin, gupayo talaga. Gupayo. Kaso, meron siyang nakadikit na B dito. Napansin nyo? Ang B po natin, yan. Ang ibig sabihin ng B, stomach. Ang gupayo is hungry. Gupayo. Gupayo. Hungry ang ibig sabihin ng gupayo. 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 Pero itong beds, stomach po natin, or abdomen, di ba? Abdomen o stomach. So, pwede mong sabihin na gupayo. Ayaw ang grip. Pero sa Korea kasi, pag mga native na ganyan, nilalagay nila yung be dito sa gupayo. Kaya naging be gupayo. Be gupayo. Ibig sabihin Pero na, pwede lang gupayo lang. pwede lang. Pero mostly, mga pinaka-popular na sinasabi, be gupayo. Pero yung gupayo talaga, yan pa yung hungry talaga. Try sulat pag may mga hint o mga words na ganyan na sinasabi ko, try sulat yung iba. Yung bed po natin sa abdomen o kay stomach. Sir, okay na. Sige, bigyan ko ng konting time. I am, o kaya I am, magpayo is busy. Pero yung magpayo kasi, consider na I am na yan, I am busy. Sir Dari, pakibasa ko yung number 40. 39 muna, 39. Isa pa. Sir, ano yung kapag nagkasunod yung dalawang yan? Magiging... LL. Yung dalawang R, Magiging... LL lang po siya. Ano po yan? Yan. May double L yan. So, pakibasa Sir Dari. Hindi mo tinitingnan yung romanization, no? Kasi ayos lang yan. Mas masasanay ka. Kasi mukmal, Layo. tama. Mukmal layo. Hindi siya mukmal rayo, mukmal layo. Ang ibig sabihin ng mukmal layo is I'm thirsty. Tama. Pakibasa yung isa pa, sir, yung it hurts. Apayo. Daryl C. O di apayo. Asan yung masakit sa inyo? So, ang sasabihin mo yan, lang apayo.
Yung blank na yan, kung saan yung masakit sa'yo. So, apayo, Beat tayo. beapayo. Masakit yung blank. Ang beapayo ma'am is masakit yung tiyan ko or nasisiya ako. Ganyan. Beapayo. Sir, beapayo. Punta na si Sir. Daryl C. OD. OD, ibig sabihin ng OD is Sir Patrick. Anong OD natin? Interrogative o yung patanong. Anong OD Sir Daryl? OD. OD apayo. Saan? In. Ano sinabi niya? Naku, nakalimutan yung interrogative. Ang OD natin, Ma'am Nobeli, Where? where. So, ang OD natin is where. OD is where. So, OD apayo. Kahit na English okay lang. OD apayo. Daryl C. Head apayo. Anyo? Eh? Sige, sabihin mo. Ang head natin is Mori. Nuri? Mori. Ang hair naman natin, Mori karak. Mori apayo. Mori apayo. Daryl C. Mori apayo. Ne anyo. Ne? Ne? Sa pag-aaral, sir. Ayos lang yan, masasanay din kayo. Nobeling C, o di apayo. O di apayo. Mori. Mori. Mori tayo. Mori po. Patrick C, o di apayo. Ang anyo natin is no. Pag wala, ibig sabihin ang wala natin is pakibasa to, sir. Pag walang masakit. Pag walang masakit, pakibasa yan. Medyo ka lang yan. Pakibasa. Soyo? Opsoyo. Opsoyo. Ang ibig sabihin ng opsoyo is, o kaya opsoyo or opso, kahit wala yan, sa mga casual, wala. Pero yung anyo natin, hindi. So, o di kayo? Hindi. Sabi mo gano'n. Hindi, di ba? So, ang tamang kwan dyan, ang tamang sagot doon, Opsoyo. pakibasa, sir. Sir Daryl, o di apayo. Opsoyo. Wala masakit sa kanya. So, wala masakit sa ulo mo, sir, ha? Sure yan. Ganyan siya. Ma'am Nabali, o di apayo. Opsoyo. Opsoyo. So, walang masakit sa inyo, sure yan. Yes. So, yung hindi po yung ginagamit doon. Kapag tinanong ka, huwag mong sasabihin na hindi. Kasi mali po yung pagkaka-answer mo ng ganun. Di ba? Pero pag sinabing kwan, back tayo, siyempre, huwag mong sasabihin na opsoyo. Busy ka ba? Wala. Sasabihin mo na wala. So, ang tamang word doon, ang tamang sagot doon, anyo. Sige, isulat niyo muna. Yung isoyo naman, ito, para hindi na kayo malito. Yung opsoyo is wala. Ang isoyo natin is meron. Meron po yan. Isoyo, meron. Opsoyo. Pakisulat ng Sir Daryl sa Ma'am Nabili. Sir Patrick. Meron. Lagi po natin gagamitin yan sa klase. Yung anyo, yung ne, yung opsoyo, saka yung isoyo. Huwag na huwag yung kalimutan yan. Kahit yung apat lang na yan, huwag mo nang kalimutan. Nakasulot po sir, Daryl. Okay. Ma'am Nobel, okay na. So, so, okay na. Ang opsoyo wala, ang isoyo meron, ang anyo hindi, at ang ne meron. Yes. For all. Next. Please come, ano yung pinapanood ko sa'yo, ma'am? Please come in. Ako 41. Yes, ma'am. Please come in. Pakibasa mo. Duroseo. Duroseo. Kasi yung welcome natin. Try mong basa yung one, ma'am. Yung welcome natin sa yung please come in. Yung please come in natin sa Duroseo.
Pero yung welcome natin, try mong basahin yung 44, ma'am. Oso so, oso Oso. sa'yo. Oso oseo. Oso sa'yo. So, yan, yung dalawang yan, ma'am, ginagamit pag may magpapapasok sa'yo. Oso oseo, pag may, example sa mga hospital o kaya restaurant na lang. Kasi popular sa restaurant eh. So, pagpapasok ng ganyan, masasabihin ng guard siguro, magsasabi sa'yo, oso oseo, pasok ka lang. So, it's either yung oso oseo or yung please kami, duro oseo. Same. Oso oseo, duro oseo. Same lang po yun na pinapapasok ka. Oso sa'yo. Pasok ka lang ibig sabihin nun. Duro sa'yo. Try nyo ikuan yan, pagsamahin yan. Itong dalawang to pwedeng sabihin sa magwe-welcome sa'yo. Yung please have a seat, Ma'am Nobelin. Anjus sa'yo. Tama. Anju sa'yo. Hindi siya anju sa'yo kasi itataas natin yung letter J na nasa baba. Anju sa'yo. Please have a seat. Well yan ma'am, pinaka-highest form yan ng anju sa'yo or nung please have a seat. Pero ang pinaka-formal niyan is anjayo o kaya anja. Casual po ito ka. Casual. Anjayo, pero mostly ang sa Korea kasi ma'am, ito yung talagang sinasabi na sa'yo. Please have a seat. Yung sa'yo kasi, yung may two sa'yo na sound, mag-advance na tayo, yung two sa'yo na sound, ang ibig sabihin niyan, pag may iwan dito may katuloy pa yan. I mean, meron pang una bago yung katuloy niyan kasi. Ang usayo natin, yo. Ang ibig sabihin niyan, please. Lahat ng may makitang usayo, please po ang ibig niya. O kaya yung seo, basta may nakita yung seo sa dulo, ano yung pan natin ma'am? Ano yung water natin? Bull. Ngayon, ilalagay natin yung please. Ito kasi ma'am, ang ilalagay yan sa mga verbs and adjective. Diba meron din Diyos sa'yo? Yung do sa'yo para sa nouns. Okay. Ang nouns natin, yung mga nakikita natin. Magkuhan na tayo, mag-advance tayo konti. Buray mo na to yung pinakauna. Pero para pag humingi ka ng water sa restaurant, pwede yan. Kasi Basta pag humingi ka ng mga nakikita, Diyos ang gagamitin natin is do sa'yo. Diyos sa'yo. Pero pag mga action words o kaya yung mga, ano ba yung action word natin? Sino nakakalam action word natin? Mga verb. So mag-sample tayo. Tagay mo na to Sige po. para hindi kayo manturo masyado. Isulat niyo po to. Yung usayo, Please. yung anja kasi, so upo ka is considered action word po siya, di ba? Di ba? So mga verb po natin, mga action word po yan. O kaya adjective. Yung adjective natin, yung mga nagde-describe para sa mga nouns natin. Isang po lang adjective na nagde-describe is maganda, manipis, malaki, matangkad. Yan po yung adjective natin na yung tawag. Nagde-describe. Nagde-describe. Di ba may pinamemorize ako sa inyo? Yung adjective sa verb natin. Sir Daryl, na-memorize nyo or nabasa ninyo. Sana nga, basa-basahin nyo yung verb natin, yan po yung mga action word o yung mga kilos. Mga kilos po natin yan. Hindi kilos na kilogram kilos na action. Mga ginagawa natin. Mga ginagawa, yan. Ginagawa, action word, ginagawa. Yung mga adjective natin, yung ginedescribe niya yung mga bagay natin. Okay na, gets yun na. So ngayon, yung verb natin, at saka yung adjective natin, ilalagay natin usayo. Ito pa ilalagay natin usayo. Mag-sample tayong noun. Ano yung alam mong noun, Sir Daryl? Yung mga nakikita natin, kahit ano, lahat na nakikita natin sa buong paligid natin, considered noun po yan. Mag-sample ka ng kahit anong nakita mo. Anong mga nakita mo ngayon? Anong katabi mo? Anong katabi mo? Yan o, anong katabi mo? Upuan or yung bag? Ano ang Korean ng bag? Gaba. Gaba. So, mag-sample tayo ng isang noun. Kabang. Kabang po yan Gabang at kabang sila po yan. Ngayon, lalagyan natin ng ito. Isulat ko na dito.
Pakibasa Sir Patrick. Diyos sa'yo. Juseo. Diyos sa'yo. Juseo. Ang ibig sabihin niyan, please din lang. Parehas silang dalawa. Pero itong verb sa adjective natin, yun po ang ilalagay natin Juseo. Pero itong nouns natin, yung Juseo pang ilalagay natin. Mag-sample tayo sa yung binasa ni Ma'am Nobel kanina. Pakibasa ulit, Ma'am. Ito, mag-sample ako dito. Yung please have a seat. Sila. Anjuseo. Please have a seat. Please have a seat. Yan. Ngayon, yung kabang, anong kabang natin kanina? Bag. Kabang, do, or mag-sample lang tayo ng mas okay sa do sa'yo. Ba't naka-English? Do sa'yo. O yung tubig na lang yung sinabi ni Ma'am Nobel kanina. Mas okay yun eh. Mul, di ba? Mul. Pero may particle kasi yan, Ma'am. Kaso hindi pa natin ilalagay yung particle. Okay lang po yun. Moral. Kasi object siya, di ba? Yung moral na sinasabi mo is object po siya. Kaso wag mo natin ilagay. Okay lang po yan. Mul, Juseo. Yung sabihin niya, water ito. Ito naman po is tignan nyo mabuti. Pag verb sa adjective, magkadikit po yan. Yung useo niya, ididikit mo dun sa anja. Yung sit na action word. Please have a seat. Mali pala yan. Sit. Ang sit po natin na SEIT, ito po siya. Yung SIT is action word. So, please have a seat. So, water please, pero meron siyang space dito. Napansin niyo? Pag verb o kaya noun, ito, pag mga noun, meron siyang space dito. Tapos, do sa'yo yung ilalagay natin. Mul do sa'yo, ibig sabihin niyan, Sir Daryl. Pag sa English o Tagalog, anong ibig sabihin nun? Pag sa English, can I have a water please? Mul do sa'yo. Can I have a water please? Or can you give me water please? Meron siyang please. Please give me water. Yun na lang. Please give me water. Yung isa naman, magkadikit yan. Please have a seat. Sige sir, sulat nyo muna. Juseo sa Juseo, same lang na please po yan. Pero isa yung Juseo, may space po siya dito. Yung isa, ididikit mo dun sa mga verbs sa adjective. Yung mga may water pala na ganyan, pwede kayo mag-reveal sa baba dito. Alam niyo yung water station dito? Nakita niyo? Pwede kayo mag-reveal doon libre. Kasi sila yung may-ari ng building na to. Kaya okay lang mag-reveal doon. Okay lang uminom kayo doon, basta may cup po kayo. Nasa labas po yung tubig doon. Saan po yan sa baba? Hindi ma'am, dito sa banda dito. Mga 20 meters dyan lang. Yung water station po dyan. Actually, libre naman lahat kahit may student sa investment. Nag-i-reveal po dyan. Parang pa na rin nila ma'am, parang tulong na rin nila.
Tapos na, Sir Darit, okay na. So ngayon, pupunta tayo sa next. Ito. 46 and then 47. Ma'am Nobeline. 48 saka 49 si Sir Patrick. Saka yung last na dalawa, Sir Darit. And then ipapasayang ko sa inyo mamaya. Pangalan nyo. Try nyo gawin Korean. Ay, na kayo, diba? Darin, madali lang yan. Da, house tree. Si Ma'am Nobeline, Nobeline. Nobeline. Ganun po siya. Or pwede mo rin sabihin na Nobeline. Pero si nurse ko, no, bili. Nobeline o kaya Nobeline. Nasa inyo kung anong mas better nito. Model na. Sir Patrick, Pat sa Karik. Ganun na po siya. So okay na, pakipasa Ma'am Nobeline yung 46 saka 47. We'll see you tomorrow. Nail Buayo. Nail Buayo. Nail Buayo o Nail Buayo. Nail Buayo. Yung nail, ang nail po natin, See you tomorrow. Ay, tayo na po. nail muna. Ang nail po natin is tomorrow. Tomorrow po yan. Yung buayo is to see kasi. See. Yung buayo. See po yan. From the word bada. Ang stem word po niyan is bada. Ang layo naman, ba't yung bada naging buayo? I-discuss na lang yung next week para dito sa siguro, what yan? Hindi pa next week. Baka pa yung Friday pa yan. Madi-discuss natin. Conjugation na po yung tawag din pa. Try yung search yung conjugation mga ngayon. Wala pa yan sa one natin eh. Wala pa yan sa module natin. Or meron na ata. Try tingnan yung conjugation. Baka meron na ata. Next ma'am. Long time no see. Orin Mani, ano ba to? Orin Mani, Oren Maniero. Orin Mani. Pag bibilisan natin, Oren Maniero. Parang may Y siya, di ba? Orin Mani. Pag babagalan natin, Oren Maniero. Pag bibilisan natin, Oren Maniero. Oren Maniero. Oren Maniero. Sir Patrick, what's your name? Jeremy Moiseo. Yan. Ano yung what natin, yung what natin? Yung nasa interrogative natin. Ano yung what natin, sir? Yung na-memorize natin nakaraan. Dalawa yan. Yung what natin. Sige. Ano, hindi mo maaalala? Ito siya. Ang isang what natin is, Ma'am Nobeline, Mo at saka mo. mo. Pero ang ginamit natin dito is mo. Ang mo is what? Mo. Yan. O yun na yan. Mo. Pero sinabi mo dito, mo yeyo. Yung yeyo na sound, saka natin magpag-alam yan. Yeyo is formal, casual yan, yung yeyo. Yeyo, iyeyo. Basta may mga yo na sound. Casual po yan. Yung mo, Sir Daryl, what? Yung name natin, ano yung name natin dyan? Yung irum. Yung irum. Ang irum natin is name.
Irum. Meron pa isang letter. Yung letter E na sound. Irumi, di ba? Bakit may E siya? Bakit meron siyang E sa dulo? Particle po yan. So kahit nawala yung particle niya, basta alam mo yung keyword niya ng irum, name po siya. Yung E, nilalagay lang natin yan kasi para maintindihan natin kung anong word yun. Pero sa kanan po natin i-discuss. So yung irum is name, yung mo is what. So, irumi mueyo, Patrick Schick. Nakasabi ko lang, irumi mueyo, Patrick Inida. O Patrick Yeo. Agashi, irumi mueyo. Ano sasabihin mo? Agashi, irumi mueyo. Nobilin nila. Yung imnida is nilalagay natin yan as formal sa pangalan natin. Hindi lang po sa pangalan natin, halos sa lahat ng bagay. Yung imnida. Irumi mueyo. Ano sasabihin mo? Ang irumi mueyo is, what's your name? So, ano sasabihin mo? Sir, irumi mueyo. Sabi mo yung pangalan mo. Sabi ko na yung pangalan mo, and then, imnida. Ano sir? Joshua Garcia imnida? Ano ang pakialam sir? Irumi mueyo. Pangalan mo and then imnida lamang po. Tama. Daryl imnida. Ganyan lang. Daryl imnida. So pag may nagtanong sa'yo, irumi mueyo. Yan ang sasabihin. Daryl. Pakisulat lang ako. Yung ito tapos na ito lang yung sulat niya. I mean, nandiyan naman na. Hindi. Sa bagay mo tayo sa wala. Yung pinakalas na 49, Sir Patrick. Where are you going? Odi kayo. Odi kayo. Anong Odi natin dyan? Where? Saan? Yung Odi natin is where? Saan? Yung gayo, going or go. Go. Gayo or yung ga. Yung word na ga, yan po yung go natin. So yung gayo is go. Saan go? O saan ka pupunta? Where are you going? Go or going? Okay lang yan. Go or going. Pero yung going kasi natin, yung may ing, iba po yan. Discuss po natin yan next week. Yung may mga ing. Pero considered na sa sentence kasi, where are you going na po yan. Okay lang po yan. Walang problema. So, odi kayo. Nobilin si, odi kayo. Sa bahay. Ano ka naman sa bahay? Jeep. Jeep eh. Jeep po ma'am. Sa bahay. Ayaw. Pero pag may particle po siya, yung E kasi na particle is yung E sa mga location po yan. So kailangan nilagay po natin yung particle para sa location. So, jeep sa kayo. Jeep eh. Sa jeep E, jeep E po siya. Yung jeep natin, yan po yung house. O di kayo, Patrick si. Jeep E din lang. Dahil si, o di kayo. Huwag naman panibaya. Try mong iba. Jeep E din lang. Jeep E din lang. Pag school, sa kanya yan. So, last two. Where is the bathroom? Sir Daryl. Mahalaga po ba niyo? Wajang sil? Wajang shil. Oh, tama. Wajang shil o diyo. Ang wajang shil po natin, yan po yung CR. Asan yung CR? May CR siguro. Okay, sana na po. May
Wajiangxi o yung Hajiangxi. CR po yun. Total, nandiyan naman na yung kwan niya, yung spelling niya. So, wa. Wa po siya. Palaki mo lang po. Wa. Yang. Shin. CR po yan. Wajiangxi. Okay na. Pakipasok yung pinaka Sir Daryl. How much is this? Igo. Tama. Igo. Igo. Olma. Ay. Ilan? Igo Olma Yeo. Ano yung Olma? How much? How much? Tama. Yung Olma natin is how much? Yung Yeo, yun po yung po niya. Yung po niya. Yung ego po natin dyan is this. Ego is. Yung Olma Yeo o kaya Olma, yan po yung how much natin. So, ego Olma Yeo. Wala pa tayo sa numbers kasi siguro gagamitin natin yung pagkas numbers na po tayo. Yung numbers po natin siguro by third week po tayo. Ano yung sa number? Aaralan ninyo? Il-isang or yung anak? Dalawa po parehas. Yung ilisang is yung po yung Chinese or sinatawag na sign. Yung Hanedod set naman, yun po yung native. Yung galing po sa kanila mismo. Pero yun po yung ginagamit nila. Dalawa po sila ginagawa. Yung ilisang is mostly sa mga numbers 99 plus. Hanggang sa mga million, ganyan. Panay-iwan po yun. Actually, mas madali pang number. Sa mga pasa-student namin dati, isang araw lang, master na nila. Lahat ng number. Kasi hanggang pan po yung pagbibilang namin, ma'am, hanggang umabot ng 100 million. Pagbibilang namin. Pero na-master nila sa araw. Sir, huwag kayo mag-alala doon. Yun po yung pinakamadali para sa akin. Kaysa may student namin, yun po yung pinakamadali. Kasi may technique po yan. Basta once na memorize mo yung 1 to 10, sa yung hundreds. Yes, ma'am. Yung hundreds, yung 1,000. Siguro ang memorize nyo lang, umabot po siya ng... Wala kasi dito eh, makita ko sana. 30 plus... Siguro nasa 50. Ang memorize nyo sa mga. 50 lang, 50 na words. And then, parang math po yan. Na pagtutututuin nyo. Basta yung 50 na words lang po. Okay na? Delete ko na to. Delete. Buray ko na. Okay na sir, nasulat na. Isang oras pa lang tayo. Yan. Yung pinabasa ko sa inyo sa verb 1 to 8, di ba? So, try natin basahin yung 1 to 8 muna. Sa page 5 tayo. Meron kayong nakita dito dalawa. Yung stem word sa kayong present. Magsample tayo isa dito sa atin. Ano ang kwan natin? Ano ang stem word pag kumakain ka? Sir Daryl, niya stem word na tikwa, niya stem word na pag kumakain ka. Isang word lang. Saan galing ang kumakain? Na word.
Magsample ako magsample ako. Tumatayo. Ang stem word nun is Tayo. tayo. Ang kumakain, ang stem word nun is Sir Daryl. Magsample pa ako isa. Tumatakbo. Ang stem word nun, takbo. Try natin. Tumatakbo, Parang pinaka-root word. pinaka-root word or stem word niya. Root word, sabi na natin. Huwag stem word. Tumatakbo. Ang root word niyan, takbo. Galing sa root word na takbo. Ang naglalakad, lakad. Tama. Yan ang root word niya, yung lakad. Kumakain. Ang root word ng kumakain, Sir Daryl. Tama. Kain. Sa Korean, meron din ganyan. Kaso yung root word nila, merong Yung da sa dulo. Nasa kaduluduluhan ko yan. Kung papansinin niyo, yung stem word niya na nandito, panay merong da sa dulo. Napansin niyo, Sir Patrick? Sir Daryl? Lahat yan, lahat ng stem word or root word, merong da sa dulo. Hindi po ay mawawala. Anong ibig sabihin nito? Pan po yan, sa vocabulary nila, ganyan po mapapakita. Vocabulary ba tawag? Anong tawag doon? Yung dictionary. ayun. Yung dictionary nila, wala kang makikitang present doon, wala kang makikitang future tense o kaya past tense. Ang nakalagay, isa lang po, yung root word or yung stem word. Yan lang po. Mag-sample tayo isa. Yung tumatakbo. Kung ano yung present niya, yung present tense, yung past tense, saka yung future tense niya. So mag-sample tayo. Present. Ano bang Tagalog ng present? Yung ngayon, parang ngayon na. Ngayon ba yan? Kasalukuyan. Kasalukuyan. Yung past tense. Ano ba nakuha natin? Future tense. Anong future tense natin? Present. Panay na mga tenses yan. May mga tenses po siya. Future yung nangyari na. Tama, Sir Patrick. Nangyari na. Anong pa nun? Hinaharap ba? Ang hinaharap natin past tense. Tama. Tama. Tama ba? Past tense or Parang nangyari na yung present. hinaharap. Ano bang hinaharap? Future. Future tama. Sorry. Hinaharap. Hindi kasi ako marunong sa Tagalog masyado. Kaya, Ano yung past tense natin, sir? Nakaraan? Yan ang kainaan namin mga Ilocano, sir. Kaya, so kasalukuyan, hinaharap sa nakaraan. So ibig sabihin yung present, yung ginagawa pa lang, ginagawa, ongoing. Yung future tense, yung mangyayari pa lang. Saka yung past tense, yung nangyayari na. Yan. So mag-sample tayo ng isang root word dito. O kaya stem word. Root word lang sabi natin. Yung kain. Anong present tense niya, Sir Daryl? Anong present tense ng yung nangyari pa lang? Kumakain, di ba? Magsabi ako, kumakain. Parang nagtatagalog na tayo. Ano ba ito? Tagalog o Korean? Magsample lang tayo para hindi kayo mahirapan. Anong future tense niya? Sir Patrick? Ano ba? Kakain. Kasi mangyayari pa lang, Sir Daryl. Kakain. Anong past tense niya o nangyari na, Sir Patrick? Nang kain. Ikaw ba na? Seret na. Seret na. Kumain. Kumain ako kanina. Kumain. Tama, sir. Yan po. So, ang kwan niyan sa Tagalog, kain, kumakain, kakain, saka kumain. Ngayon, Korean naman tayo.
Root word ng kwan, sir, to do. Sir Daryl, anong root word ng to do natin? Pakibasa. Hada, hada. Hada. To do po yan. Meron siyang to. May yung una, to. To do. Yan. Ang present tense niya, pakibasa, Sir Daryl, isa pa. Heyo, tama. Baka malito kayo sa pag-style niya, ganyan po yung pag-style niyo. Yan. Walang kuryente, ma'am. Hello. Hindi ko nabasa yung post ng nobela ito. Heyo. Yung hada naging heyo. Yung layo, di ba? Yung ha naging he. Nasa conjugation rules po yan, pero tatalakayin natin yan next week. Yung conjugation rules. So, yan. Sa to do. Ito naman, do. Yung doing kasi, sir, sa iba po yun. Meron po siya talagang meaning. I mean, ibang Korean. Do or doing, same lang po yan. Walang problema sa sentence. Pero mostly, ang pinaka-meaning niya, yung do talaga. Hindi po yung doing. Ang future tense niya, meron tayong nilalagay. Kung mapapansin niyo dito, meron siyang anong word? Yung nakaiwalay. Ano? Go. Ma'am Nobel, pakibasa. Goyeyo. Lahat po ng future tense, meron siyang ganito. R sa baba, meron siyang R sa baba, and then goyeyo. Goyeyo, goyeyo. Goyeyo. Lahat po yan, basta merong ganyan, future tense po siya. Pero, ang mangyari din kasi, tatanggalin natin yung da dito, tatanggalin natin yung da, tatanggalin natin, ilalagay natin yung root word niya na have doon sa future tense. Tapos ilalagay natin ang goyeyo. So ilalagay natin dito yung have. So kailangan memorize yung goyeyo sound. Yes, ma'am. Yes, sir. So goyeyo, yung to do or done sa English, done or nagawa na, halgoyeyo. Ay, nagawa ng head. Gagawin pa lang. Sorry. Gagawin pa lang. Pero pag nagawa na, or done na, ang ilalagay natin is, ito ko yan. Dalawang S sa baba, and then oyo. So, pero, ang gagamitin po natin dyan, hindi po yung ha. Ang gagamitin natin, yung nasa present tense na, he. Medyo nakakalito, di ba? Pero sana ako nyo yan. So, ilalagay po natin dito. Soy. So, yung hada, ilalagay natin sa present tense. Ay, sa future tense. Pero meron siyang ulgoyo na sound. Ilagay ko sa taas. Dito lang. Yo. Ito namang isa. S sa baba na dalawa, and then oyo. Minsan, ayo po yan. Oyo ay ayo. Minsan, S po siya, saka ayo. Yan. Dalawa po siya. Ayo ay oyo. Yes, ma'am. Ganyan po siya. Sulat na lang yan. Although, nasa kan natin yan, nasa module natin, pero mag-advance na rin tayo. Kasi, babasahin mo natin yan. Dalawa muna yung babasahin natin. Yung stem word, saka yung present tense muna. Huwag muna tayo sa future tense, pero mag-advance tayo ng konti para next time. So, si Sir Daryl, pakibasa yung 2 saka 3. Walang babasahin natin, dalawa lang. Stem word, saka yung present. Huwag na po muna natin basahin yung future tense, saka yung past tense. Si Ma'am Nobeline sa 8, saka yung watch. 8 at saka 9. Watch. 5 saka 4 saka 5 ba? Sir Patrick, yung tatlo na. 6, 7, 8. So, bigyan kami ng konting time.
Yung iba hindi nagbabago yung kanila. Yung root word na ka, sa yung he. Minsan same lang. Yung Oda, bakit hindi naging way na kulay? Yes ma'am. Bakit yan naging Heyo? Yung Oda, yung to see. Tukam. Ay, to come. Sorry. To come. Tapos yung Gada. To see is bad. Heyo. Ano to come? Guys, ano? May ikon po yan ma'am. May parang mat din lang yan. Dahil sa motivation. Hindi ko lang sure no, kung naibigay ko yung motivation Ah, sa yan lang naging sa iba. Yung Oda kasi mga ganito po siya. Pag yung O na Oda, tatanggal natin yung da, di ba? Tatanggal na yan. Yung O, pero advance na tayo ma'am. Okay na sa inyo. Yung O na sound, lalagyan natin ng, lahat ng O, lalagyan natin ng ayaw sa dulo. So yung O plus ayaw, O ka. Di ba may combination tayo sa word ng vowel? Pag yung O sa ka nagsama, nagiging wa. kaya ko. Pero advance na po yan ma'am sa combination po yan. Si Ma'am Joan dati hindi siya yung combination ng kaaral siya. More on memorizing po sila. Pero sa akin po, kung yung i-memorize na lang or mag-combinate po kayo, nasa inyo po yan. Pero sa akin po mama, mas recommended ko po yung i-memorize mo kaysa combination. Kasi sa mga Koreano, nahirapan din sila mag-combinate. Hindi nila pinag-aral ng combination. As in, tinanong ko si Ma'am Joan na ganyan, hindi ba kayo combination? Hindi. Paano i-memorize lang po kami? Kahit mga Koreano kung nahirapan ko sila sa combination. Kasi mga Koreano man hindi po yan. Parang naging instinct na nila na automatic ng co-conjugate. So naging wire po yan. Yan, ganyan lang. So number 2, pakibak Sir Darin. Yung come muna. Caesar. Stem word and then present. Stem word. Oda, tama. Wayo. Ang layo ba? Yung O naging wayo. Sir Daryl, isa pa. Yung to go. Kada, saka kayo. Tama. So yung iba, hindi mo nagbabago yung word niya sa present. Yung ka, naging ka pa rin po siya pero may yo. Eat. Mga nabilig. Mokta. Mokta, hindi siya mokta, mokta. Kasi yung G, pag na-meet yung D sa taas, nagiging ganyan po siya. Mokta. Double D na po siya. Ano yung present tense niya? Mogoyo, tama. Mogoyo. 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 Mas mababa ko yung isa. Yung watch naman. Boda. Wayo. Same lang, di ba? Yung O niya, yung O sa boda, lalagyan natin ng plus ayo, kaya naging wayo. Lahat ng may bonus up. Ma'am, dalawa po yung pan natin, mama. Yung regular natin na O, saka yung irregular. Yung mga irregular po natin, hindi po siya nilalagyan ng pan, ma'am. Hindi po siya nilalagyan ng ayo. Pero sa kanan po natin, yung iba, hindi po nilalagyan. Ito ma'am, yung boda kasi is considered na regular po siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, i-memorize na lang. Imbes na mag-conjugate kayo. Habang tinatalakay natin, sinasabi ko na. Para next time, pag na tayo, alam nyo na. Yung isa pa, number 6. Sino number 6 kanina? Sir Patrick. Yan. Mashida, ibig sabihin ng Mashida. Yan, tama. To drink. Pero pag present tense niya, yan masye. May siya. Tama, masyo. Pag isang guhit lang sa vertical niya, line niya, yo po yan. Isang guhit dito, tapos dalawa dyan, meron siyang Y sound dito, tapos ito naman, isa EO or O. So yo po yan. Pero pag dalawang guhit, ye na po yan. Kakalito ba? Yo, ye. So masyo yo is drink.
Drink or drinking. Measure. Sleep naman natin. Jayo. Yan. Jada, naging Jayo. Sino yung sabi kanina ng Jal Jayo? Sir Dari Lata, di ba? Yung Jal Jayo, yung Jal, ibig sabihin ng Jal is good. Yung Jayo, sleep. So, have a good sleep, sabi ni Sir Dari kanina. So, Jal Jayo. Sir Patrick, Jal Jayo. Mamayang gabi, Jal Jayo. Di ba? Turig naman, paano basahin yan? Ikta. Sabi ko kanina, yung G, pag namit yung D naging double T po yan. So, ikta. Tama. Ikta. Ikta po siya. Pag present tense, ilgoyo. Ilgoyo. Hindi siya iktoyo o kaya igoyo. Ilgoyo po siya. So, hanggang pan lang muna tayo. Siguro basahin natin hanggang 10 muna. Para bago tayo mag-1. 10 muna tayo. So, number 9, pag-ibasa Ma'am Nobelin. And then number 10, si Sir Daryl. Suda is to write. Mostly to write po yung sabihin. Hindi siya to use. Pero minsan to use po siya. Pero sa kanan po yan. To write or to use, suda. Ang present niya, soyo. 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 Yung make natin, Sir Daryl. Mandelda. Tama. Mandelda. Ano naman po yung present tense niya? Manduroyo. Yan, manduroyo. Yan. Ang manduroyo is to make. Yan po. So hanggang 10 lang muna tayo. So ngayon, pero sa sentence na gagawin natin, ang mostly na ginagamit natin, yung present tense. Hindi po natin gagamitin ang stem word sa sentence. Mostly sa mga dictionary lang po yan. Pero pag sa word na. Sa word na, ang gagamitin natin yung present tense, mga future tense, mga past tense, ganyan po siya. So hindi po natin gagawin yung stem word sa sentence. Pakiba na lang po dyan para sulat kung saan. Huwag natin gagamitin yung stem word sa sentence. Ang gagamitin natin mostly yung present tense. Sa yung mga tenses na yan. That's why pinapa-memorize ko sa inyo dalawa. Yung stem word sa yung mga present. Kasi mostly yan yung ginagamit natin. Gagamitin po natin yan sa mga pattern na kasi. Saka na po yan siguro mga 4th week. Saka natin. Hindi naman. 3rd week, 4th week. Sa adjective naman tayo. Verb pa rin po ito yung binasa natin. Verb. Action words po yan. Yung sinabi nyo kanina, yung sinulat nyo. Action word, mga ginagawa, mga ano ba? Mga basta mga ginagawa or action. Adjective. Ano yung adjective kanina mga novelin? Dinedescribe niya yung mga nouns. Yan, tama. So sa adjective tayo, page 10. Sobrang daming verb, di ba? One po yan, nasa 100 plus, yung nasa module natin. Pero sa one po, sa libro po natin, nasa 600 po yan. 600. Meron pala tayong website, nakalimutan ko sabihin sa inyo nakaraan. Kung sakali man na gusto nyo mag-practice, kasi may mga option po doon. Example ako isa. Yung nouns natin, magpapakita yan ng word na tubig. Tapos meron kang pagpipilian dito na 4. I-click mo yon kung ano yung correct answer doon. Kung mali yung answer mo, magre-red po yan. Kung correct po yung answer mo, mag-red po. Nasa website po natin yan, siguro next time pag may internet na po tayo. Yan. Actually, ganun yung maganda sir para mas ma-confuse. Mas tawag ito. Gumaling kayo sa pagbabasa. May dinagawa ko pero may bayad. May bayad. Ako po yung gumawa ng yung website na yun. Ipakita ko kung meron po tayo internet.
Nasa guys ang cellphone ko kasi. Hindi ko makita. Tawagin ko lang mami sa cellphone ko. And then, i-save nyo na lang. Save. Sobrang pan kasi ang haba. Ano bang pangalan ko? 0976. Tawagan ko lang. Hindi ma-internet kasi. Ito ba nadali ka? Ito lang kanina dalawa. Sa bagas. Sagda mama. Ano, kaya muna tayo? Pahinga muna tayo kahit mga 15 minutes lang, 10 minutes.
Sino may pang-call dito sa inyo? May pang-call kayo? Ikaw mo lang kanina.